Nasa ating po linya ngayon si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Agriculture Department. Napaka-importanting paksa. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po kasamang Ted sa lahat po na nakikinig at nanonood. Salamat po sa inyong panahon. Unahin ko lang po itong presyuhan ng bigas. Ano po, sa inyo ho mismo nang gagaling na as of ito ho, pinakahuli, 68 na po yung pinakamahal na special rice, 62 ang premium, 55 yung well-milled at 54 yung regular milled. Ito po ay sa local rice. Sir, ano ho ang nangyayari? Hello, sir? Hello? Hello? Opo. Importante ho ito, pag-usapan natin itong presyuhan po ng bigas. Sino ba naman ang hindi magiging interesado kapag pinag-usapan natin pagkain, di ho ba? Staple ito eh. Tama. Pag-usapan na ho ninyo ang lahat ng bagay. Pero kapag pagkain ang pinag-usapan, saan ka? Sa showbiz pa rin. Showbiz pa rin ang unahin mo ay talaga. Balikan natin si ASEC Arnel de Mesa. ASEC? Yes po, kasamang Ted. Good morning po ulit. Sabi ko ho kanina, galing ho sa bantay presyo mismo ng DA, local commercial rice, no? Regular milled ang pinakamahal 54, well milled 55, premium 62, special 68. Local po ito. Anong nangyayari po sa presyuhan, sir? Actually, Sir Ted, yung po mga presyo na yan, yung po yung pinakamahal, tama po kayo. Meron naman po mga konti na mas mura. Pero yung prevailing po natin, ito po yung karamihan na nagtitinda, ay 51, 52 yung well-milled. Ano pa rin po, mahal pa rin po ito kumpara doon sa inaasahan po sana natin na 45 at 48 na napapag-usapan po natin dati kasama. Opo, ang sabi nga din po ng iba't iba hong sector ho, sir, sa inyo po ring hanay, na asahan daw po natataas pa nga ito. Doon po sa amin sa Region 8, nabanggit din po ng Grecon, napapansin na po nila, higit na po 60. Ang nag-average sa 60, yung pong bigas na hindi naman din po siya as in special. So, ano ho bang inyo pong paliwanag dito? Ano ba nangyayari? Tama yun, Ted. Actually, na nag-iikot din kami last week dito sa Q-Mart at saka sa Kamuning. Kagaya nung nangyari nung ipinatupad yung price ceiling. Isa sa mga issue na tinitingnan namin yung talaga mislabeling. Na kung saan nakikita natin, kagaya ng nabanggit mo, hindi naman siya premium o special kasi makikita mo na talagang hindi naman siya, kasi pag premium dapat ay 5% broken lang, pero makita mo talagang choky at durog yung bigas, pero nililabel as premium at pinipresyohan na 53, 55. So yun yung binili natin sa mga regional field offices para masigurado na merong tamang pag-label doon sa mga bigas natin, sa mga, lalo na sa mga palengke. So, mislabeling is one. Opo. Opo. Yan na dahilan kaninyo, yung bigas hindi naman siya special, ginagawa pong parang special. Pero sir, maliban po sa mislabeling na ito, may problema ho ba talaga tayo sa mismong cost ng palay at bigas dahil mahal ang bigili nga ng palay nitong huli pong season ng harvest and mismong ang presyo ngayon sa world market ay $650 per metric ton. Yes, Ted. Talagang mahal pa yung presyo ng bigas. $600 to $650 per metric ton, lalo yung galing ng Vietnam. At kung matandaan din natin, yung nabili yung karamihan ng bigas, ng palay, yung more than 90%, nagsimula ito noong late September, October hanggang November, ay napresyo yan between 19 to 22 pesos per kilo, yung palay, at yung basa ay between 16 to 19 pesos. Nagsimula talaga na magmahal yung farm gate ng palay last week o ng November hanggang ngayong December. Pero halos patapos na ngayon. So
kung tutusin talaga dapat ay hindi ganun magtataas. At yung cost of production is about 13.7 to 14.2 per kilo ng palay. Yan yung naitala sa pag-aaral ng FinRice. So, makita natin in terms of cost of production at yung farm gate na nabili yung mga palay ay supposed to be hindi talaga dapat nagtataas ng sobra yung presyo ng bigas, Kated. So kung yun po ang inyong komputasyon at basis nga po para sa average na presyuhan, ano ho na naman po ang pakiramdam dito ng gobyerno? Nasaan po ang problema? Dahil hindi naman po yung inyong projection based on your datos, ang actual na presyo ngayon sa palengke? Yan din yung isang pinag-aaralan ngayon, Ted, dahil matandaan natin, pre-RTL, ang NFA ay merong responsibilidad na tingnan lahat ng palengke, lahat ng mga traders kung nasa ng supply. So ngayon ay umaasa lang kami sa PSA, sa report na kumbaga walang direktang pagtingin. So yan yung isang kahinaan ngayon na dapat din talagang bigyan ng pansin. Opo. Ito ho yung possible amendment sa RTL? Isa yan sa posible na tingnan kung paano magkaroon ng kumbaga yung regulatory function ng NFA. Kasi ang natitira na lang na function ng NFA ngayon ay yung mamili sa lokal at ito ay gagamitin sa buffer stocking only for calamities. So yan yung natitira to maintain at least 350,000 metric ton at any given point of time. But amendment to the RTL is a long journey, so to speak, yes, no? Very long journey. Yes, sir. But meantime, sabi nga ho ng ilang na atin nakapanayam, sa ngayon, ito talagang sitwasyon. Basically, dahil sa mataas sa world market, mataas ang kuha ng traders, ang iba ho'y naghahanda na rin sa pag-iimbak because of El Nino, kaya ito ho ang actual na sitwasyon. We just have to be contented ngayon, idihong presyuhan na ito. Medyo mabigat yung presyo ngayon, Sir Ted, at talagang ang tututukan ngayon ng DA ay mapalakas yung production despite na El Nino kasi isa yan sa mga threat talaga natin for the coming, ongoing na dry season at pursigido ang ating pamahalaan kasama ang ating secretary na ma-ensure na yung ating mga interventions na nakalaan para dito sa El Nino magmula sa cloud seeding hanggang sa pamimigay natin ng water management intervention. Kasi talagang pag El Nino ang kulang talaga ay yung tubig ulan. Pero ngayon po wala pong naiisip ang gobyerno na naman ng price cap sa bigas. Wala pong ganun sa kaisipan ho ninyo? Wala pang ganan na rekomendasyon, Sir Ted. Ang pinakamalapit ay yung suggested retail price at yan ay napag-usapan na at nautusan na rin ang AMAS na talaga makipag-ugnay sa mga local price coordinating councils ng mga bawat rehiyon para masigurado na kung kinakailangan mag-SRP ay mag-SRP talaga. SRP lang. Sa ngayon ho ba, ano ba ang actual inventory po natin, Sir Arnel, sa usapin po lamang ng pangkaraniwan? Yun hong abot kaya na halaga, no? Regular tsaka well-milled dry. Ano ba ang actual inventory po natin? Ang minomonitor lang namin, Sir Ted, ay yung production ng ito yung mga na-harvest natin. So that's only yung minomonitor namin. Wala kaming monitoring from harvest. Supposed to be NFA nga yung nagmo-monitor niyan. Ang PSA ay nagko-conduct ng survey kung nasaan ang bigas, kung yan ay nasa trader, nasa household. Normally ay 45% nasa household and then 55% ay nasa mga traders. Yan yung normal na ratio na ginagawa ng PSA. Pero iniintay pa namin yung huling survey ng Philippine Statistics Authority.
nagpalabas po ng opisyal na pahayag ang DA kamakailan po lamang, no? Na mag-aangkat nga ng mula 300,000 hanggang 500,000 metric tons ng imported rice from India. Pero daw ho, ang sinasabi nga, baka Marso pa ito dumating kung sakasakali. Ito daw ho ay para nga, no, para ho sa supply natin at magkaroon din po ng epekto sa presyuhan sa Pilipinas. Tuloy na ho ba ito? Ted, yung sa India ay yung na-negotiate natin with the government of India through the Ministry of Commerce nila is 295,000. Ang initial na ni-request ay 500,000 metric tons dahil nga bawal sila na maglabas ng non-basmati white rice. Okay. So ang negotiation is i-allow na makapag-export sila sa ating bansa at alongside yung request na 500. Ang na-approve ng Government of India para sa atin, tayo yung pinakamalaki, was 295,000 metric tons. On process na yun, ina-expect natin December, January, marating yung biggest dito. Opo. Ito po yung on process na. Sino ho ba ang nagbibigay po dito ng alokasyon o approval sa mga importer ho ng bigas na ito from India? Ang processing po rin yan, kahit po nag-negotiate ang government natin at ang government nila, dahil po sa provisions ng rice certification law, ay mga private sector pa rin po ang mag-i-export. So, dadaan pa rin po sa usual na process, mag-a-apply pa rin po sila sa BPI. Mag-a-apply yung import permit, bagamat tayo po liberalized na, no? Kaya nga, rice tarification, import ka lang, bayad kang buwis, wala na ho itong actually nga po, nakaukulang pong, technically, import permit, except yung pong mga phytosanitary na kinakailangan na permiso. So, technically po, sinong tao, anong opisina ang nagbibigay po ng import permit? Ang ibinibigay po ng Bureau of Plant Industry, tama ka, Sir Ted, ay yung sanitary and phytosanitary import clearances. At kasama po doon yung volume. So, Bureau of Plant Industry po, ayon po sa rice tarification law, ang tanging opisina lang po na pwede po magbigay niya. In relation to po sa bigas. Ayun. So, ano po ang say dito ni Undersecretary Sebastian na sa kanya po nasa ilalim po ng kanyang tanggapan ng usapin po ng bigas? Ang kay Yusek Sebastian po ay mostly on production po ng bigas. Opo. So itong importasyon na ito... Siya po yung nag-handle po ng ating National Rice Program. Opo. Sige. So kasi po, nakatanggap kami ng informasyon po, ASEC, na ang ibang mga traders na... Ito, kasi dahil sa ginawang mga pagsalakay, at ginawa pong mga pananakot sa mga legitimate importers and traders na ang ibang nga po hindi na ho nag-angkat sa takot na salakayin ng kanilang mga bodega at bansagang pong smuggler, tapos eventually ho naman cleared, pero yung nga naharas na po sila. Opo. Dahil dyan, may mga importers po na hindi na ho muna nag-aangkat. Pero may mga importers naman daw ho na lumalahok po sa importasyon, pero ang sinabi nila, nabigyan na daw ho ng alokasyon itong Indian rice na ito sa specific na mga traders lamang na hindi daw po ito binuksan, kumbaga, parang sa sugar, bubuksan mo ito at yung alokasyon, hindi makokopo ng ilan lamang mga traders. Ang sinasabi po dito, meron na hong pinaglaan ang kaagad itong Indian rice na ito ng mga traders na kumbaga lumalabas po parang may cartel. Hindi ko po kabisado yan, Sir Ted, kasi ang tanging alam po natin na proseso, kagaya ng pagkakabanggit nyo, ay kailangan ay meron silang karanasan, mag-apply po sila sa BPI at pag nabayad po at naayos yung proseso, ay pwede po silang makapag-export. So, po natin, titingnan po natin yung issue. Opo. Ang sabi nga po ni Raul Montemayor, humihingi din sila ng transparency. Dati po daw kasi dapat bukas ito sa website ninyo
ng BPI, no? Itong mga nagbibigay nga ng clearance para malaman ito 295,000 metric tons. Ito ang ano, and then ito yung mga binigyan na traders. Ngayon daw po palihim daw po ito. Alam pa kaya ito ng secretary? Tatanungin po natin sa BPI kung ano yung naging proseso para po rito sa pag-aangkat sa Indian rice. Opo. Pakisabi na lang ho siguro kung meron ho naman siguro kayong direct line kay Secretary, ano po? Yes po. Yes. Oo. Pakisabi na lang po, ito ho yung ngayon, yung balita na informasyon nga na aming po nakalap at maging nila Raul Montemayor at ilang pang grupo na nasa sektor ng agrikultura na mayroong kartel sa importasyon ng bigas. Kaya ang ibang importers, hindi na rin po mag-aangkat at baka dumating ang panahon, sir, magkaroon tayo ng problema sa supply. Yes po, kasi dahil nga po ngayon ay highly liberalized po ang ating importasyon ng bigas. At importante po yung role ng private sector para po masigurado yung ating sapat na bigas dito po sa ating bansa. Opo, tsaka dahil nga din pumahal ang international price ng bigas, deterrent na ito kaagad sa mga negosyante, pero yung pong mga risk taker din naman na gusto mag-invest dito, bilang tulong na rin po no, sa ating mga kababayan, baka kinalaunan po wala na tayong makuhang bigas. Yes po. Di ho ba? No? Yun lang po naman po ang sinasabi po nitong ating mga nakakapanayam. Sige po, sir, may tanong lang po si Chacha sa ilang pa hong usapin under po sa inyo pong kagawaran. Yes Sige po. Asek, good morning. For sure, nakarating good morning, Chacha. Magandang umaga po, Asek. For sure, nakarating na po sa inyo yung balita tungkol dito sa mga nasasayang na kamatis po. Sa iba't ibang areas po yan dito sa Pilipinas. Ang pinakabago itong sa Nueva Vizcaya. Meron din po sa Tinok, Ifugao, maging sa Benguet. Nagpaabot na po ba tayo ng tulong o kaya nakipag-ugnayan na dito sa mga farmers na apektado nitong ayaw nga po nilang tawaging oversupply itong nangyayari? Tama yan, Chacha. Nagkaroon na ng report yan. Actually, karamihan noong sibuyas na dump dito sa boundary ng Nueva Vizcaya at Ifugao ay karamihan galing ng Tinok sa Ifugao. Yan yung karamihan na nagtatanim. At na-harvest at dinala sa Nueva Vizcaya dito sa ating Nueva Vizcaya Agricultural Trading post dyan, yung NBAT natin. At supposed to be, meron na silang usapan na presyo at 24 pesos. Pero biglang bumaba at 9 pesos. At hindi agad nagkaintindihan sa presyo dahil yung pumasok noong period na yon is more than 1,000 metric ton. At yung nailabas na ay 840 metric ton. So itong naitapon is about 8 metric tons or 8,000 kilos. Napakarami po niyan. At unfortunately, it's a matter talaga noong negotiation na hindi talaga kayang i-absorb ng NBAT o noong trading post. At inabot ng ilang araw. At noong may dumating na ng mga bago, ay hindi na napansin itong kanyang stocks, kaya napilitan na lang siya na ibalik. Supposed to be ay merong ordinansa ang Nueva Vizcaya na bawal talaga pong magtapon at ready naman na i-absorb. Kaya lang po siguro dahil nagka-problema na sila doon sa negosasyon ay dinala doon sa may boundary at doon idinam. So nagkaroon na ng usapin ang NBAT at saka yung Regional Field Office at saka yung probinsya kung paano matulungan itong ating kasamahan na magsasaka dito po sa Nueva Vizcaya. At actually merong ginagawa ngayon na tomato processing center dito sa NBAT at saka sa may Ifugao din in response nga rito. So hopefully matapos agad para hindi talaga maulit itong mga ganitong suliran. Doon po sa nabanggit ninyo na nagkausap na itong mga ahensya na tutulong dito po sa ating mga farmers na apektado nitong murang bentahan ng kamatis nila. Hindi nga po balik puhunan yan, ano? Gulugi po talaga itong mga farmers natin na ito. Ano po yung specific na tulong na ipapaabot sa mga magsasaka natin? May detalye na po ba tayo doon? Yes po, nagbigay na ng report yung aming regional office. Dalawa yon na nakakasakop, yung Cordillera at saka itong ating Region 2 sa Cagayan. At hindi ko lang hawak yung huling update nila pero yung binigay nila merong
pondo na naibigay na sa NVAT para matulungan itong ating kasamahan ng magsasaka. So lahat po ng mga farmers na apektado nitong krisis sa kamatis ay matutulungan at matutugunan yung kanila pong problema. Yes po. May pondo na po na nailaan dito at ito po ay dadaan natin sa NVAT. So may pondo na po para sa kanila. Ang labas po ba nito? Aabot po ba ito bagong Kapaskuhan or by next year na po ito? This year po, this month po, this December. So before this December, hindi lang po tayo sigurado pa kung kailan ang bigay po talaga sa mga magsasaka dito. Nitong tulong po na binabanggit ninyo. Within the month po yan. Oo. Ito pong tomato processing center na nabanggit nyo din po kanina. Ano exactly po ang tulong na magagawa niya doon sa mga farmers natin? Lalong-lalo na po rito sa mga excess o yung mga surpluses natin. Dahil pag minsan po talaga kapag ang kamatis po kasi last season ay umabot po ng 80 hanggang 100 ang farm gate. Kaya marami po talagang nainganyo na magtanim at magdagdag. At karamihan naman po actually noong naani, ito po yung last batch na nung na harvest kasi pag sa kamatis po kasi almost every other day nag-harvest. At nasa mga last stages na po ng harvest season. So marami na rin pong na-harvest po talaga. Kagaya ng nabanggit ko, ang pumasok is more than 1,000 metric tons na. Doon pa lang sa NBAT, bukod pa po doon sa ibang trading center natin within Cordillera and Region 2. So napakarami po talaga nung nagtanim dahil napakaganda nga po nung presyo nitong nakaraang season. So pag may mga ganito po talagang maraming harvest, yung ating processing center can really help po, lalo na doon sa mga surplus. Yung pong ginagawa ng ibang mga pribadong grupo na tumutulong dito sa mga farmers natin na sila mismo ang pumupunta doon sa mga farmer para bilhin yung mga kamatis nang hindi sila talo at dinadala na mismo direkta sa mga consumer. Can this also be an option for Department of Agriculture para po dito sa mga magsasakang ito? Definitely, Ma'am Sasha, makakatulong po yan. Depende na po sa volume that they can absorb. At kung meron din po silang logistics, malaking bagay po yan na makakatulong. No, I mean, mga magsasaka. Yes po, pasensya na Asek. Ang ibig ko po sabihin, hindi po ba ito pwedeng gawin mismo rin ng DA kung nagagawa po ito ng mga pribadong grupo? Ang pwede po natin gawin ay market matching. Kasi hindi naman po ang DA po yung direktang bumibili kasi medyo malayo po sa mandate natin. What we can do really is to match and find yung market natin dito po sa mga nagtatanim at siguraduhin na talagang kikita po sila. Kasi ang inaano po natin mga magsasaka ay kung saang commodity sila. So kung last season nakita nila maganda ang naging presyo ng kamatis. So, karamihan po sa kanila magkamatis. Kung maganda yung presyo ng sili, so magsisili. So, tinitingnan po nila kung saan sila kikita na malaki. So, ganun po yun. Pag malaki ang kita sa cabbage, sa carrot, so part po yun ng kanilang tinitingnan. Kung anong commodity yung tatanim nila sa susunod na panahon para ma-ensure na mas malaki yung kanilang profit. Opo. So, sir, yung nga, no, kapag nagsabay-sabay, sabay-sabay din, no, ang ani. Kaya nandun din ang problema po, yung management po nga dito po sa panahon ng pagtatanim. Bilang huli po na lamang, Asek, na katanungan sa issue pa rin po ng bigas. December, ngayon, 14, pero ngayon pa lang po naman, hindi po tayo bulag sa datos na mismo ang ilang pong mga nag-aaral sa usapin po ng world supply ng bigas nagsasabi na merong paparating na deficit sa supply ng bigas sa world world demand. At sabi nga din po nila may El Nino factor na po ito. Sa atin din po ngayon pinag-uusapan na yan. Sa ngayon ba ano ba ang desisyon na po ng gobyerno? Maliban doon sa mga sinasabi ho ninyo na para mitigation po sa El Nino effect, sa usapin po ng rice importation and perhaps nga itong local supply natin. Tama yun, Ted. Kailangan nating i-diversify sources natin ng import. At the moment, ay 90% yung ating importation ay nanggagaling ng Vietnam.
But recently, nakipag-usap nga tayo sa Vietnam para masigurado at least 5-year framework na maayos yung ating supply or ating importation with them. Aside from them, we're also diversifying sources outside itong ating ASEAN partners kagaya ng India, Pakistan at sa iba pang lugar para masigurado natin na alam natin ang Vietnam, ang Thailand, pag naapektuhan ng El Nino ang Mekong Delta, so magkaka-apekto rin talaga sa kanilang production. So yun, kailangan talaga natin tingnan outside ng existing natin na importation plan ang iba pang sources. Okay, sige po. So meaning ang gobyerno ho ng Marcos administration nga pinaghahandaan na po ito, no? Yes po, tama po yan. Okay. Bukod po sa hangarin ng ating Pangulo na talagang palakasin at saka po ni Secretary Kiko, palakasin ang local production natin despite the many challenges. Oo. So yung sa presyuhan kasi, no, ang concern ho ng ating mga kababayan mahirap po yung mataas na presyo, wala pang supply. Yes po, talaga mahirap po yun, Kate. Sige, kami po'y tatawag kung meron po kayong update sa mga programa po ng gobyerno para po na malaman po ng ating mga kababayan po, ASEC. Sige po, maraming salamat po muli, Kate at Chacha sa oportunidad. Magandang umaga po at marami. Apo, thank you po. Salamat po ng marami. Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Kagawaran ng Agrikultura. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.